Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Meron tayong isang katanungan or dalawang katanungan ng subscribers natin na nagtatanong, ano nga ba daw ang speed ng interface mo kapag mag-setup ka ng office? Or ano nga ba ang default na speed, network interface mo dun sa pfSense mo or dun sa mga switch mo kung gusto mo magtayo ng business na internet or kung gusto mo magtayo ng isang office. Okay? Yan po yung katanungan nila. Kaya explain natin ng konti based dito sa experience natin. I-share ko sa kanya kung ano ang mga dapat na i-consider mo kapag magsiset up ka ng isang office network or isang internet business. Ano nga ba ang mga network interface na speed ang dapat mong bibilhin para maran mo yung network mo na yan. Okay, let's go. Pag-uusapan natin kasi tatlo sila nagtatanong sa akin sabay-sabay kaya gagawa natin ng video, kaya stay tuned mga kapitbahay. Sana makatulong ako sa inyo or sana makapagbigay ako ng idea dun sa mga tropa nating IT na nagtatanong. Alright, let's go. Ayun mga kapitbahay, meron tayong drawing dito, no? Tinatanong po kasi niya sa akin kung ano nga ba daw ang required? Ilang gig nga ba daw yung dapat mong gamitin dito sa interface ng pfSense mo or dito sa LAN na interface ng pfSense mo? Kasi meron tayong isang subscriber na ang ginawa po niya is naka 10 gig po dito. Ayan. Naka 10 gig po siya dyan. Naka 10 gig po siya dito. Tapos etong mga to niya is yung gigabit lang. Okay? So pag mga ganyang setup mga kapitbahay, overkill po yan. Yan. Kasi ganito po yun mga kapitbahay. Kasi, kunyari, nagtayo ka ng isang business tapos nagpakabit ka ng internet. Okay? Ito kasi mga kapitbahay, nagdedepende po kasi yun. Kunyari, mga kapitbahay, eto, yung internet mo na to is paras to 1 gig tapos 1 gig. So, yung plan mo is up to 1 gig. Okay? Kailangan, para ma-reach mo yung 1 gig na yun, kailangan ang interface mo dito sa dalawa na to is dapat 1 gig pataas para ma-maximize mo yung speed ng internet mo na up to 1 gig. Okay? Kasi kung mas mababa yan, hindi mo maximize kung gaano yung speed mo or kung gaano kabilis yung binibigay ng ISP provider mo sa'yo. Okay? So, dapat kapag nagtayo ka ng isang network, magbabase din po yun doon sa internet mo. Like for example, gigabit to, gigabit din to, tapos dito hindi. So, useless pa din. Kaya dapat ang mangyayari, equal sila. Dapat, kunwari, gigabit yung one side mo, dapat dito sa LAN side mo, gigabit din. Kasi, kunwari, gigabit lahat ng internet mo, tapos yung interface mo dito is 10 by 100 lang, so useless. Hindi mo ma-maximize yung isang 1 gig na internet mo kapag ganun yung setup mo. Okay? Kaya, madalas, nagbabase po yan dito sa one interface mo. Kasi, kunwari, mga kapitbahay, dito sa loob ng network mo, yan, sa loob ng network mo, meron kang file server. Okay? Ang mangyayari, para mabilis ma-access yung file server mo na to, dito sa mga client mo na to, dapat reliable ang switch mo na to, yung core switch mo. Which is, dapat yung core mo na to is gigabit or di kaya 10 gig or 25 gig para, kumari, yung interface ng ito ng server mo is, ang ginawa mo, naka-teaming or naka-combine yung tatlong interface ng server mo. So, ibig sabihin, naka 3 gig. Para ma-maximize mo yung interface na nilaan mo dyan sa server mo, dapat, ang port mo dito is 3 gig din. Okay? Tapos, kunwari, itong mga PC na to, ang default lang naman kasi ng mga PC is 1 gig. Para mas mabilis yung transfer ng files, papunta dito, dapat, lahat yan 3 gig. Dapat yan lahat 3 gig. Dapat lahat yan papunta rito is 3 gig para ma-maximize mo. Kunyari, mga kapitbahay, ang internet mo is up to 200 lang, up to 300 lang. So, dapat lahat 2 gigabit. Ayan. Gigabit. Hindi mo kailangan magbigay ng isang interface. Like, for example, 10 gig dito. Kasi, 10 gig dyan, tapos yung internet mo is 1 gig lang naman pala. So, maluwag po yun. Hindi mo kailangan maglagay ng isang malaking interface dyan na 10 gig dito. Kasi, useless. Kasi, kunwari, may IPsec ka or kunwari, may OpenVPN ka. So, magsisend ka ng files palabas, tapos magda-download ka ng files papasok sa network mo.
Okay, so kunyari, etong internet mo is 1 gig lang. Okay, so kunyari, mag-upload ka ng 10 gig. So, hindi naman yan lahat ilalabas niya diretso na 10 gig kasi nga, yung internet mo is up to 200 lang, up to 200 Mbps lang. So, kung 1 gig to, hindi naman kasya yung buong 10 gig dyan. So, dapat dadahan-dahanin pa rin niya yun. Kasi, hindi naman pwede yun na isasabay niya yung 10 gig, hindi naman yun pwede kasi nga, 1 gig lang yung interface mo. So, dapat, ang default na setup, kunyari, 25 gig yung network mo na to, tapos, etong mga puro 3 gig, 5 gig, dito 10 gig, 10 gig. So, napakaluwag ng network mo. So, walang traffic, walang congestion, pero, ang internet mo is up to 200 lang, magko-congest pa rin yun. Kuwari, maglabas ka ng malaking files. Dapat, mataas din talaga internet mo. So, nagbabase yung interface mo ng LAN mo dito sa internet mo. Kasi, kunyari, ako, magta-transfer ako ng files papunta dito sa server. So, walang gagawin si pfSense kasi si pfSense nagra-route lang naman yan. So, hindi mo kailangan maging 25 gig din to para, kasi kunwari, magpasa ka ng files, magkuha ka ng files. Kunwari, itong PC na to, kukuha ng files sa server. So, dito lang din naman dadaan yan. Ganun. Hindi na yan dadaan dito sa pfSense. Kasi si pfSense, parang siya yung si router or si pfSense, siya yung parang taga-mando lang. Parang sasabihin niya, uy, si kukuha ng files mo, bigyan mo. So, ganun lang. Or di kaya, may bagong client, kukuha ng IP, so bigyan mo. So, kunwari, ito yung DHCP server mo, pupunta lang din yan dyan, diretso. So, hindi mo kailangan maging super overkill yung LAN port mo dito sa pfSense. Okay? Like, for example, pag iwahiwalayin mo, dito sa pfSense, hindi mo kailangan na mag 25 gig din dito kung yung internet mo is hindi naman gigabit or up to 200 or up to 600 lang kasi useless din po yun. Kasi hindi naman niya kayang ilabas yun kasi limited pa rin. Magko-congest pa rin yung network mo. Unless, like for example, mag-transfer ka ng 5 gig na file. So, 25 gig to. So, napakaluwag po niyan. Walang congestion papunta rito. Walang congestion papunta dito sa PC na to. Pero, kunyari, nag-IPsec ka, tapos magsisend ka ng files palabas. Like, for example, magsisend ka ng files from here, punta dito, maluwag yan. Pupunta dito, maluwag yan. Pero, dahil dito, gigabit ka pa lang, hindi pa rin tutuloy kasi nga dito, limited ka pa rin kasi nga yung internet mo is up to 300 or up to 600 pa rin yung internet mo. Kaya, nagdedepende pa rin po yun dito sa interface ng pfSense mo. Nagdedepende siya sa one side mo kapag gusto mo magpalabas. Kasi, kunwari, mag-file transfer ka lang, CCTV, dito lang din yan dadaan. Hindi na dadaan dito kasi etong si pfSense is nagra-route lang po yan. Parang taga-mando lang siya. Unless na lang kung mag-IPsec ka or mag-OpenVPN ka. Doon magagamit yung interface mo or yung internet speed mo na upload saka download. Okay? Sana naintindihan nyo or sana nalinawan kayo, no? So, ganun lang mga kapitbahay. Kunwari, ikaw, marami kang client, kunwari, nag-set up ka ng mga PPOA server, gusto mo padaanin dito sa switch, pwede po yun. Kahit mag-create ka lang dito ng VLAN sa pfSense, kahit naka-sub interface lang, like for example, naka-sub interface, 1 gig, so internet mo, 1 gig, paghati-hatiin mo rin yan, maluwag pa rin po yun. Kasi nga, 1 gig lang naman, hindi naman yan sasabay. Pero kung mari, yung internet mo is gigabit na talaga, or 10 gig na talaga, so doon ka pa lang magsiset-up or bibili ng NIC na 10 gig din para ma-maximize mo yung speed mo dito. Tapos dito, 10 gig para may labas mo lahat dito. Okay? Pero kunyari, yung internet mo is up to 600 or 300 lang din naman, kahit 1 gig lang po yan. Hindi mo kailangan maging 10 gig dito. Kasi, yun lang din naman yung limit. Kasi hindi pa naman gigabit yung internet mo. Okay? Hindi pa naman magko-congestion kasi kasya pa yun. Okay? So, ganoon lang. Kung gusto mong mabilis talaga yung file transfer mo, so, mag-NIC teaming ka dyan, gawin mong 5 gig, tapos dapat yung mga switch mo is more than 5 gig din para smooth yung transfer ng
files mo para walang congestion. Okay? Nothing to do with the firewall yon. Kasi nga, file transfer, gaganon lang din yan. So, inulit-ulit ko po yan. File transfer, ganyan din. For example, kung gusto mong magtayo ng business na internet, tapos mag-PPPoE ka, magbabase ka doon sa speed ng internet mo, kung anong speed ng internet mo. Like for example, yung speed ng internet mo is umaabot lahat ng 10 gig. Marami kang internet. Yan, marami kang internet. Halo-halo, tagwa 1 gig. So, dapat, ang gagawin mo, doon ka palang maglagay ng 10 gig dito para ma-maximize mo lahat ng speed ng internet mo. Tapos, syempre, dito sa switch or dito sa OLT mo, dapat gigabit ka rin. Okay? Para lahat na mapupuntahan ng client mo is ma-maximize mo yung gigabit internet mo. Okay? Alright. So, ganun lang kasimple. Ganun lang yung way kung paano mag-setup ng network or paano magpili ng tamang speed ng isang NIC mo or ng network interface mo para ma-maximize mo yung speed ng internet mo, ng LAN mo, or ng mga servers mo. Okay? Unless, kung marami ka talagang file transfer dito na activity dito sa loob ng LAN mo, pwede ka na talaga mag-gigabit 25 gig. Yan. Kahit 25 gig yan, lahat yan, kahit 1 gig lang to, kasi nga yung internet mo 1 gig lang, no problem po yan. Alright? So, sana may naintindihan kayo, sana may natutunan kayo for today's vlog, sana nalinawan kayo, o may comment kayo, or meron kayong katanungan, comment down below. Willing ako mag-share ng knowledge ko about sa network. Alright? So, ganun lang. Kasi, dito kasi sa pfSense natin, like for example, itong live pfSense ko na to is, lahat ng port na to is gigabit lang to. Itong interface na to, gigabit lang po yan. So, for example, yung LAN ko, pag pumunta ka dito sa network assignment, lahat ng VLANs ko, ayan, naka-sub interface lang po yan doon sa actual LAN interface ko, which is IGB1. Pero yung network ko, pero kasi yung internet ko is hindi naman siya umaabot ng gigabit, pero naka-lease line. Ayan, pero doon sa loob ng network ko, kung inyo mapapansin, dito sa loob ng network ko, mayroon akong NBR, meron akong voice, meron akong PPPoE, meron akong guest Wi-Fi. So, lahat yan naka-sub interface. Etong mga CCTV ko na to, napakadami. So, napakalaki ng transfer niyan kasi sa loob ng network ko, dito sa loob ng network ko, lahat ng CCTV is na-access yan through Smart PSS. Tapos, lahat ng mga officers may access. So, napakalaki ng traffic na nagaganap sa loob ng network ko. Ayan, napakalaki ng traffic. Ayan, dito sa loob ng network ko na to, napakalaki ng traffic sa CCTV pa lang kasi may mga ibang user na nag-access ng CCTV. So, etong mga to ko, gigabit lahat yan. Yan, gigabit lahat. Tapos, naka-SFP, naka-10 gig, naka-10 gig, naka-10 gig para smooth ang access nila ng CCTV ko from NBR. Yan, from NBR ko. Kasi yung NBR ko napakalaki. Smooth ang access nila kasi nga ang NBR ko is naka-teaming. Bawat NBR ko is naka 2 gig yung port niya. Tapos naka-teaming din dito ay naka link aggregation para smooth ang access nito ng mga to dito sa CCTV namin. Tapos yung mga file server namin, tapos yung mga intranet namin is naka-teaming din po yan. Naka 4 gig, 4 gig, 4 gig. So, 25 gig lahat. Tapos, etong pfSense ko is 1 gig lang. Alright? No problem with that. Kasi nga, yung internet ko is isang 50 Mbps, yung isa naman isang 50 Mbps, pero naka-lease line. So, 100 lang lahat, diba? 100 MB. So, yung 1 gig, kasyang-kasya na po yun. No need to worry. Pero, yung buong network ko is nagra-run as 25 gig lahat yan. Alright? So, sana nalinawan kayo. Sana meron kayong idea. So, ulit-ulitin ko. pfSense is routing lang po yan. So, wala siyang pakialam dito sa file transfer sa loob ng network na to. Ayan. Basta yan, magulo na. Kasi ang trabaho lang po niyan, magbigay ng internet, tapos mag-send ng file na isisend mo palabas through IPsec or through OpenVPN. Pero, limited lang kasi 1 gig lang din yung internet or hindi din gigabit yung internet. Kahit gaano kalaki yung isend mong file,
hahatiin pa rin niya yun. Dadahan-dahanin pa rin niya ilabas. Alright, so maraming salamat. Thank you so much for watching. Sana may naintindihan kayo. Diba? Sana mayroon akong naturo ulit sa inyo, or sana mayroon kayong napulot na kaalaman. Alright, thank you so much. God bless and peace. See you soon ulit sa mga next vlog natin. Bye-bye.